Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gising-gising na po, bangon-bangon na, umaga na. At simulan ho natin ang ating araw sa pakikipag-usap sa ating Ama sa Langit. At simulan natin ang ating umaga sa pamamagitan ng at least buklatin nyo ang inyong banal na kasulatan, ang inyong Biblia, at simulang basahin ito matapos na manalangin at humingi sa Diyos ng kapahayagan upang kung anuman ang ating mga maengkwentro, kumbaga, anuman ang ating danasin, anumang ating maranasan, anumang ating sagupain, anuman ang ating pagdaanan sa araw na ito ay may liwanag ng aral ng Diyos na maaaring magbigay sa atin ng linaw ng pag-iisip. Bago po ako nag-on air, pinatugtog po ng technician ang may bahagi doon sa kanta na nagsasabing, pagod ka na ba sa iyong mga problema? Kaya napakaganda ho nung lyrics ng kanta. At dahil pagod ka na sa problema mo, ay lumapit ka sa Panginoon. Ngayong umaga, ang aking ibabahagi sa inyo ay very famous, very familiar verse in the Bible. Pero hayaan natin na ngayong umaga ang Panginoong Diyos sa liwanag ng kanyang banal na salita ay magbigay sa atin ng sariwang kapahayagan upang ang kanyang mga aral ay magbigay kagaanan sa ating mga kalooban, sa ating buhay. Tandaan ninyo, ang Panginoon po ay lagi nagbibigay ng kagaanan. So, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated or AMNI, ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños ng Jesus Christ to the World Mission, Maharlika Highway, Concepcion Pequeña, Naga City. Diyan po ako sa malapit sa SSS, diyan sa malapit sa Rotonda. Kung gusto niyo akong pasyalan, makibarkada sa akin, ayos lang po. Kape-kape tayo, kwento-kwentuhan tayo. Okay po, dahil sa kaiksyan ho ng ating oras, ay simulan na ho natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Amang Diyos sa langit, muli po kaming nagpapasalamat sapagkat mayroon na naman kami ngayong oportunidad na pag-aralan, basahin, alamin ang iyong mga aral. Patnubayan po ninyo kami habang kami ay sama-samang nag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming papuri at pagsamba sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa loob po ng 30 minuto ay atin ding makakasama sa technical side si Sir Stephen Fabis. Sige po, tuloy na ho tayo. Sa mga bagong bukas ng kanilang radyo, transistor radio, at hindi nyo alam ang istasyong ito po ang segment po ng biyaya sa pagkaaga, at ito po ang BBS DWLV 91.9 FM. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. at sa lahat po ng miyembro ng pamilya. Magandang umaga. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido at sa lahat pa po ng manunood at makikinig ngayong umaga. Katulad po ng aking sinabi kanina lamang na ang atin pong
sama-samang pag-aaralan ay napakapamilyar na talata mula sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Ngunit hayaan natin ngayong umaga, bagaman ito'y napakapamilyar, hayaan natin na ang banal na Espiritu ay kausapin tayo sa isang napaka-personal na kaparaanan. Ano po ang tinutukoy ko? Ang aking babasahin ay manggagaling po dito sa Mateo Kabanatang 11, ang talata po ay 28. Matthew chapter 11 verse 28. Ganito ang nasusulat sa King James Version. Ang sabi po ay ganito: Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang sabi rito sa Philippine Version, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ayon po sa pag-aaral, sa atin daw pong kapanahunan ay pataas ng pataas ang rate ng mga nagkakaroon ng depresyon. Mayroon daw pong lumalaganap na epidemya at kung tawagin ito ay depresyon. Ito ay nagsisimula lamang sa simpleng stress na siguro dahil sa dami at iba't ibang pinagdadaanan sa buhay, ito ay nagdudulot sa tao ng bigat ng loob, ng kaguluhan, ng pag-iisip. Kaya nga po, siguro sa mga sandaling ito, hindi ko po alam ang inyong mga kalagayan, subalit kung sakali man mayroong kayong mga kabigatan sa inyong buhay at nakakaramdam na ho ng pagod, lalo na nga kapag ang daily routine natin ay gigising, magtatrabaho, tapos uwi ng bahay, pagod, matutulog, gigising, diba? Ganun po ang daily routine ng tao, lalo na doon sa ating mga kababayan na maliliit lamang, simple ang buhay, isang kahig, isang tuka. Para sa kanila ay para sa ganoong mga tao na ganoon ang estado ng buhay, nakakapagod. At ang daming nagdudulot sa tao ng stress. Kaya nga tumataas po ang mga nagkakaroon ng depresyon kasi yung stress na kanilang nararamdaman, lagi nilang naiisip at nararanasan at nauwi po sa depresyon. Lalo na nga, may mga tao po na napakahina ng kanilang mental capability para harapin ang mga problema. May mga taong ganyan. Kaya nga, may mga kababayan tayo na nakakaawa na sa sobrang hirap ng buhay, pati pag-iisip, nawala sa tamang katinuan. Kaya nasiraan ng bait dahil sa ang pinag-ugatan, isa ay ang grabing problema. Pero ngayong umaga, hayaan ho natin na sa liwanag ng aral ng Panginoong Kristo ay muli po tayong mapaalalahanan na hindi tayo nag-iisa. Tandaan ho natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, simulat sa pool na likhain ng Diyos ang tao, ang unang nilikha ng Diyos ay ang pangangailangan ng tao. Bago ilagay ng Diyos si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden, inihanda muna ng Diyos, nilikha muna ng Diyos ang kakailanganin ng tao para ang tao hindi na mahirapan. Walang ibang gagawin si Adan at si Eva ay pumitas ng prutas at kainin ito. Hindi na nila kailangan magtanim.
Hindi nila kailangan maghanap buhay, magpapawis, magpagod. Yun lang ang tanging nilang gagawin. Kaya maliwanag na ang Diyos po ay concern. Mayroon siyang malasakit sa pangangailangan ng tao. Kaya nga lang, syempre, dahil nga po sa pagsuway ni Adan at ni Eva, doon pumasok ang kabigatan sa buhay ng tao. Mamumroblema na si Adan na para makakain, kailangan siya magbungkal ng lupa, magtanim, at kainin ang bunga nito. Doon nag-ugat mga minamahal ko mga tagapakinig, sapagkat nakakapakinig ako ng kung mahalaan niya ako ng Diyos, bakit hinahayaan niya akong maghirap? Hindi ka naman hinahayaan ng Diyos na maghirap. Ganoon talaga ang naturalesa ng buhay, sapagkat ito ay epekto ng kasalanan. Kung hindi ka naman maghanap buhay, paano ka naman mabubuhay? Alangan man na umasa ka na lang ng umasa sa kakahingi sa ibang tao, kaya mamalimos, o kaya mangutang ng mangutang, at bandang huli, lalo kang mabibigatan. Kaya wag na wag sasabihin naman na ang problema ay galing sa Diyos. Hindi po Ang problema ay epekto ng kasalanan. At sa ating kapanahunan, ang mga problema ay epekto rin ng ating mga maling desisyon, ng ating mga maling pagpili. Kaya nga, salamat na lang sa Panginoong Diyos, sapagkat mayroong Diyos na pwedeng lapitan, mapagsabihan ng ating mga bigat. At kapag ito ay sinabi natin sa Panginoon na nag-aalok ng kanyang kapahingahan, makasusumpong talaga tayo ng totoong kapahingahan. Hindi sa sementeryo kapahingahan sa isipan, sa kalooban. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Maray na aldaw man po. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesukristo, nag-alok siya ng tulong. Yan ang kagandahan dito Dahil alam ng Panginoon ang pinagdadaanan ng tao, dahil naging tao din siya. Naranasan nga ng Panginoon magutom di ba? Natandaan nyo? Nagutom siya, nauhaw siya, napagod siya. Di ba? Kaya naranasan niya ang maging tao, kaya alam ng Panginoon ang pinagdadaanan natin bilang tao. Kaya wala tayong ibang gagawin kung sa mga oras na ito ay bigat na bigat ka, depressed na depressed ka, wag mo ganong isipin yan. Hindi ko naman sinasabing hindi natin naiisip ang problema. Iba naman yung inisip mo na ng inisip. Araw-araw, ganun na lang ang laman ng isip mo, hindi ka na makatulog ng normal, o kaya hindi ka na nakakatulog. Di ba? Tapos, balisang-balisa ka na. O kaya nauuwi sa depression. Samantalang, ang Panginoon ay nag-aalok ng tulong. Ano sabi niya? Lumapit kayo sa akin. Kanino tayo pinalalapit? Sa Kanya. Ang tanong, bakit tayo sa Kanya pinalalapit? Sapagkat ang Panginoon lamang ang totoong makapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Kaya alam nyo, sa buhay ng tao, ganun talaga. Harapin natin ang realidad na mayroon tayong mga limitasyon, napapagod tayo, pinanghihinaan ng loob. Kaya si Superman nga may kahinaan din Naalala nyo? Di ba? Ano ang kahinaan ni Superman? Yung, kung di ako nagkakamali, ang tawag doon sa kumikislap-kislap na kulay green na tube, ang tawag doon ay kryptonite. Yan ang nakakapagpahina kay Superman. Hindi naman tayo Superman. We are not superhuman. Ang tao talaga ay napapagod. May mga limitasyon tayo. Ang tulay nga may limitasyon din Katulad tayo ng tulay. Ang mga tulay, mapapansin ninyo, may nakalagay na 10 tons, 20 tons, 30 tons, at pagka dyan sa 30 tons, pinadaanan mo yan ng 100 tons, na ganun kabigat, ang tulay ay masisira, babagsak, bibigay. Ganun din ang tao. Huwag tayong nagtanggap-tanggap ng mga mabibigat na responsibilidad na hindi naman natin kaya. Huwag tayo mag-pretend na kaya natin ang lahat.
paminsan-minsan ang mga magulang magparamdam ng kaunti sa mga anak. O, mga anak, hirap na rin ako. O, baka kayo naman ay may kakayahang tulungan ako. O, baka may maiambag lamang na tulong ang bawat miyembro ng pamilya para ang bigat hindi mag-isang sinasalo at pinapasan ng mga ama ng tahanan o kaya ng mga ina ng tahanan. O naalala nyo yung pangalawang hari, kabanatang 5, noong mamroblema ang isang babae na may pagkakautang yung asawa niyang namatay at ang pambayad yung dalawa niyang anak. To make the long story short, binigyan siya ng lingkod ng Diyos ng payo na isama mo ang dalawa mong anak at isalin ninyo yung mga langis sa mga lalagyan. Anong ibig sabihin noon? Isinangkot ng babae sa problem solving yung dalawa niyang anak. Sa pamilya po, pagka may problem solving, may mga problemang dapat isolve, isangkot ninyo ang pamilya, ang buong pamilya. Hindi naman ho kahinaan ng isang tatay. Kung akong tatanungin nyo, hindi kahinaan ng isang ama na minsan-minsan naman ay paabisuan mo man ang pamilya mo na lalo na nga kung sila ay malalaki na rin, may kakayahan na rin mag-ambag ng tulong, hindi yung mag-isa mong harapin. O tingnan nyo, kaya tuloy may mga napapabalitang mga tatay na hindi na kinaya, nagpakamatay, nanay hindi na kinaya, nagpakamatay. O di ba? Napakalungkot kasi ang problemang pangpamilya dapat sinusolve ng buong pamilya. Halimbawa, sa isang pamilya, nag-iisa na nga lang magtrabaho, yung iba pabigat pa. O kung wala ka pa mang maiaambag na tulong pinansyal, at least mag-isip ka, ano bang maiaambag ko sa mga kabatang makakapakinig nito? Ano bang maiaambag nyo sa inyong mga magulang? Hindi yung hirap na ang inyong magulang, dinadagdagan nyo pa ng pasanin. Dapat magtumulong. Kung wala pang kakayang tumulong pinansyal, lalo na mga estudyante, mga gawaing bahay, tumulong kayo. Hindi wala na kayong ibang ginawa. Para cellphone, para Facebook, para bulakbol, tapos uuwi sa bahay, magtatanong ano bang pagkain. Grabe naman yan. O, di ba? Imbis tumulong sa pangangailangan ng pamilya, o kaya salamat na lang ang Panginoong Kristo ay nag-alok ng tulong. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sino ang pinalalapit? Yung mga taong nahihirapan. O nahihirapan ka ba ngayon? Lumapit ka sa Panginoon. Alam naman ng Diyos ang ating kalagayan. Ano po? Kaya nga lang, gusto ng Panginoon na kilalanin natin, i-acknowledge natin ang ating mga suliranin. Huwag tayong nagpipretend na kaya natin itong mag-isa. O, makinig kayo mga minamahal ko mga tagapakinig ngayong umaga. Ngayong umaga, pagising mo, anong ginawa mong una? O, di ba? Kung ang ginawa mo ay agad-agad ka na lang nagkape ng Greatest White, o kaya unang pagkagising mo pa lang, pagmulat ng iyong mata, cellphone ka agad ang inatupag mo at nag-Facebook ka na, hindi ka man lamang lumuhod, o kaya manalangin sa Panginoong Diyos at ipagkatiwala ang mga problema sa pamilya at sa mga magiging problema pa sa buong maghapon, kung sakali man, sino tutulong sa'yo? Kaya mo ba yan? O, yan ang problema sa atin kaya ba, alam nyo ba na kasalanan at kayabangan na maituturing yung pagkagising mo sa umaga, hindi ka man lang kumonsulta sa Panginoon at magpasalamat na para bagang kaya mong harapin ang mga problemang pwedeng danasin sa loob ng isang buong maghapon. Kayabangan po yan, mga kaibigan. Pagmamalaki yan. Parang parang sinasabi mo na kaya kong mabuhay na wala ang Diyos. Kahambugan yan. Pero sa totoo lang, kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Ang Diyos po kasi ang nagbibigay ng kagaanan. Para hindi po nauuwi sa pagkasira ng bait,
hindi na uuwi sa malalim na depresyon. Pagka may hirap, may bigat, humingi na kaagad ng tulong sa Panginoon. Sabi nga ni San Pedro, unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 7, kung may Biblia kayong katabi, pwede niyong basahin. Ang sabi ni San Pedro, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang inyong mga suliranin, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Huwag kayong matutuksong mag-isip na ang Diyos hindi nagmamalasakit dahil may mga problema tayo. Hindi totoo yan. At isa pa, may ano tayo may tawag dyan, ang counterpart. Mayroon tayong dapat gawin para hindi tayo gaanong mabigatan. Minsan kasi nasa atin din ang problema alam niyo ba yon? Halimbawa, tayo man lang ang nagpapasikip ng ating mundo, tayo man lang ang nagpapahirap sa ating kalooban kasi nagpipretend tayo o pumapasok tayo sa isang sitwasyon na hindi naman natin kaya. May kasabihan nga, iwas luho para iwas luha. Di ba? Bawas yabang para bawas utang. Alam niyo ba 'yon? Kaya yung kaya nyo lang, we must live within our means. Huwag tayong nagpapanggap na kaya natin ang mga bagay na hindi naman talaga natin kaya. Hindi kasalanan yun. Alam nang talaga ng Diyos yun na may limitation ng tao. Ngayon, para hindi ka gaanong mabigatan, huwag mong bigatan ng sarili mo. Magbawas ka ng load. Magbawas ka ng load. Magbawas, hindi yung load sa cellphone na nagluludan niya ako, pastor, ng 30. Ang ibig mo sabihin, gis na sana. Sige, gis na sana. Ang sinasabi nating load sa buhay. Yung mga responsibility na lalong nagpapabigat sa iyo, baka pwede mo namang bawasan. At kung problemang pampamilya, baka yung bigat mo, pwede mo namang hati-hatiin at ibigay sa mga ilang miyembro ng pamilya. Kasi ang pamilya, dapat kahit anong nangyayari, sama-sama. May kasabihan baga sa Bicol, dahil bali nang magkatarigbak, basta tambak. Di ba? Ang ibig sabihin yan, walang iwanan. Ang mga problemang pampamilya, hindi lamang ang tatay, hindi lamang ang nanay, ang nagsosolve nito. Mag-isip-isip. Lalo, alibawa, ang issue ay financial. Tapos, order ka pa ng order sa Lazada, sa Shopee. Di ba? Hindi mo naman kailangan. Liban sana kung kailangan na kailangan. Imbis baga mag-budget, pagkasyahin ng pera, puro luho, puro kaartihan, puro yabang. Kaya, iwas luho, iwas luha. Di ba? Iwas yabang, bawas yabang, para bawas utang. Kasi pag ang tao natutong magyabang, magpapabigat sa iyo yan tama mga kaibigan tingnan nyo ito Pag may kaarawan, mangungutang para lamang makapaghanda. Tapos pagkatapos kumain ng mga tao, iiwanan ka pa ng mga hugasan. Di ba? Pag piyesta, mangungutang para lamang makapaghanda. Imagine, naiisip niyo po ba 'yon? Pastor, wala kang pakialam sa buhay namin. Totoo po. Wala pa akong pakialam sa buhay nyo. Kaso, ang pinag-aaralan natin ay makatutulong sa atin. Na minsan tayo din naman kasi ang nagpapabigat ng ating buhay. Tayo ang nagbibigay ng kaguluhan sa ating isipan. Samantalang ang iniaalok ng Diyos, kapahingahan. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Kaya mahalagang maintindihan din natin ito. May part tayo. May bahagi tayo sa ikagagaan ng ating buhay. Di ba? Minsan nga malaya ang tao gagawa ng kabulastugan. Di nakulong ka. Pag nakulong ka, may pampamilya. Mamumroblema pa silang mangutang ng pampiyansa. Di ba? Kaya wala ka sanang utang, pinairal mo ang luho, ang layaw, nung nagkautang ka. Tapos nagkautang ka pa sa ang taas ng tubo. Hindi ka pa nga nakakabayad, tubo ng tubo. Lalong bumigat.
pagka social, mayroong credit card. O, may mini-maintain po yan, alam nyo ba yon? Pag hindi nyo nabayaran, lalong dadagdag ang inyong utang. O, sa buhay, ito ang realidad, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya bago ako magtapos, itong iiwan kong tanong, ano bang nakakapagpabigat sa'yo? O, matutunan mo yung itiwala sa Panginoon at sundin ang mga batas ng Diyos. May batas kasi ang Diyos eh. May mga panuntunan siya sa ikagagaan ng buhay. Sinusuway kasi ng tao yun eh. Kaya nagdudulot yun ng kabigatan. Samantalang ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nagandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Kaya sana may natutunan tayo ngayong umaga para sa ikagagaan natin. Hindi, may part po tayo, uulitin ko, bibigyan ko yan ng emphasis, ng diin. May bahagi tayo sa ikagagaan ng buhay. Gusto ng Diyos, magaanan tayo. Gusto ng Diyos, bigyan niya tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan ng pag-iisip. Ngayon, kung ikaw na mismo ang naglalagay ng iyong sarili sa ikabibigat ng iyong buhay, di talagang mabibigatan ka. Tapos, may mga tao isisisi pa sa Panginoon. Bakit nga binigyan ako ng Diyos ng problema? Mag-isip-isip ka nga. Hindi Diyos ang pinaggalingan niyan, ikaw, tayo. Pagka lumalabag tayo sa batas ng Panginoon, tayo nagpapabigat ng buhay natin. Iwanan ko po ito sa inyo. Iwas luho para iwas luha. Bawas yabang para bawas utang. Okay? Yan, actually, in reality, prarangkahan lang tayo. Yan ang nakakapagpabigat sa atin. Lalo na pag-usaping pinansyal. Di bali lang simple ang buhay, mga kaibigan. Basta hindi ka baon sa utang. Hindi baling simple ang buhay. Hindi ko naman sinasabing nagkakasala ka pag nagkautang ka, lalo na kung nagkautang ka dahil napakahalaga talagang pagkakagamitan. Pero yung nag-utang ka dahil gusto mo lang magluho, maglayaw, kasalanan mo na yan. Di ba? Di lalo kang bibigatan yan. So sana may natutunan po tayo ngayong umaga at sana'y i-replay ninyo ito para sa mga hindi nakasimula. I-replay nyo ito, maganda po itong ating pinag-aralan para makapagbigay sa atin ng paalaala. Manalangin po tayo. Salamat, Ama, sa paalaala ng iyong banal na salita. Tulungan niyo po kami sa aming mga kabigatan. Dulutan niyo po ang aking mga mahal na tagapakinig ng kagaanan, kapahingahan sa kanilang mga buhay. Ito ang aming dalangin. Salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Susunod na po ang Kakampi Network News. Ihatid ni Sir John Bermas. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.